Hello Shen! So for today's video ay pupunta nga tayo sa München. So yung best friend at classmate ko nung college ay nag-apply nga rin dito sa Germany at naasan siya sa München. So yung application niya, same din sa ginawa ko. Actually, same agency kami. At nirequest din namin beforehand na sana ma-assign siya dito sa city ko rin, dito sa Leipzig. Unfortunately, hindi na pagbigyan. At the same time, hindi rin talaga kasi namin mapipili kung saan kami ma-assign. So, depende yun sa agency at depende sa hospital kung sino yung mas nangangailangan ng mga new nursing staffs na international na galing sa Pilipinas. So, dahil mas kailangan namin ng trabaho, so syempre tatanggapin mo na lang kung saan ka maa-assign at kung hindi ka naman satisfied sa city or sa hospital na pakaka-assignan mo, ay pwede ka namang lumipat. Lalo na kapag nakapasa ka na dito ng exam at recognized nurse ka na dito sa Germany, sobrang dali lang lumipat ng ibang hospital at marami din talagang trabaho lalo na sa mga nurses dito. So in the future, pwede na lang naman nang i-workout yun at hindi naman na ganun kakomplikado. Basta ang mahalaga, ang focus mo na ngayon ay makapag-exam din siya at maging registered nurse in time. So yung biyahe pala mula sa Leipzig hanggang München ay inabot ng almost 5 hours. Pero kung magti-train ka ay mga nasa 8 hours din. So bali pangatlo nga pala ang München sa pinakamalaking city dito sa Germany. At sa mga oras nga na ito ay pupunta na kami kay Bess. At yun nga, yung unang pagkikita namin dito sa Germany, grabe. Akala mo naman talaga pang MMK. Akala mo mga 10 taong hindi nakita. Pero sa totoo lang last year nung nagbakasyon ako, nagkita naman kami sa Pilipinas. Good job. Galing mo, dito ka na. So, bali 2007 pala nung magkakilala kami ni Bess at naging magkaklase nga kami sa nursing school noon sa Baguio. Ibang level yung happiness kasi sino ba naman mag-aakala na one day darating kami dito sa Germany at dito kami magtatrabaho bilang mga nurses. So, pagkatiting nga namin dito ay nag-grocery kami at namili kami ng mga ilang gamit niya. Kasi 2 weeks pa lang sila dito noon at syempre, tinuruan ko din siya ng mga life hacks ko dito sa Germany. Wow, akala mo lang talaga may life hacks ako. Pero sa totoo lang, bumili lang naman kami ng tubig niya at saka ng bigas na good for 2 years. Tapos, dito na rin kami nag-dinner sa Five Guys. So, burger lang at para siyang fast food din. Hindi ko alam kung meron dito sa Pilipinas, pero dito sa Germany, medyo sikat din siya. At meron nga isang corner dito sa Five Guys na kung saan pwede ka magsulat. So, sinabi ko dito, Willkommen in Deutschland. Best Lizette o wrong spelling pa. Sana naman pag nakita to mga teachers namin hindi sumakit yung ulo nila kasi wrong spelling talaga. At habang ina-edit ko tong video na to, doon ko na lang napansin na ay wrong spelling nga. O diba? Pati siya tuloy nahiya. So bali dito na rin pala kami makikitulog sa kanila para hindi na kami magbayad ng hotel kasi mahal din. Tapos sa date namin dito sa München ay gumala na din kami at lumabas kami. Kaso lang dahil nga holiday dito ngayon, mostly ng mga stores ay sarado din. So, bali sa mismong city lang din pala kami naggala. So, dito yung una naming destination. Pumunta kami dito sa church. Bali, ang tawag pala dito ay Asam Church. Naitayo naman tong church na to noong 1733. So, ibig sabihin nasa 291 years old na tong church na to. Grabe, super tanda na nitong church na to. At ganito nga pala itsura niya sa loob. So, marami din mga nagpupunta dito. Tapos nagtitirik ng mga kandila, ganyan. Or di kaya naman nagpipicture sila. At syempre, for the vlog na naman ang person natin. Pero hindi ko alam kung kailan ko na naman ma-upload to. Pero baka tumagal na naman to na 1 taon sa cellphone ko. Hindi ko pa napopost. Grabe, napakaganda ng church. Hindi man kami nakapasok dito sa loob. Mabuti na lang pwede naman siyang makuhanan ng video mula sa gate. So, bali nagpatuloy pa nga kami sa paglalakad. At ito nga, nakakita kami ng robot na aso. Diyos ko. Napaka-advanced naman dito sa München. May paganito pa sila. Nakakita na rin ba kayo ng ganito? Oh, it freaks me out. Oh my gosh. Oh, so cute. Oh my gosh. Sino nagko-control? Who's controlling that? Oh my god. Ha? Asan tayo? Ala, Marine. So, ito na nga yung Marienplatz. Bali, ito yung city square ng München. Bali, dito daw ginagawa yung mga markets at tournaments nung unang panahon. Siya na naman. Ayun siya. Agaw pansin nga rin itong robot na aso dito. Kapag pala nabunggo ka niya, grabe masakit din kasi grabing metal talaga siya. At ito nga paling nagkocontrol sa kanya, yung lalaking yan. Wo soll ich da?
Sino ka dyan? Nagpatuloy pa nga kami sa paglalakad nito at nakarating na kami dito sa Rathaus Gallery. Bali 157 years old na nga pala ito, pero hindi ko naman din maipapakita sa inyo kung anong nasa loob nito kasi hindi rin kami pumasok. Pero kung titignan mo yung structure niya sa labas, para siyang palasyo. Bali marami daw makikita mga art sa loob nito. Welcome to Deutschland! Dati lang paimot-imot tayo sa Pilipinas. Ngayon, nasa Fraukirche na siya. So pumasok nga kami sa loob ng Frauenkirche at medyo nakuha nito yung attention ko. May nakaukit na lalaki sa taas tapos parang nakadungo siya sa mga tao sa baba. Parang ganun. Pumili na pala kami at bumili ng ticket dahil gusto namin pumunta dun sa taas ng tower ng Frauenkirche. So yung ticket nagkakahalaga siya ng 750 euros. Tapos dito na rin makakabili ng mga souvenirs. At marami pang iba. Pero ito agaw attention din kasi napakaliwanag. Ito nga palang ticket na nabili namin. Ang cute din kasi may pa-art. At ito naman ang normal face ng best friend ko. O diba? Ang late-late pero ang tapang. So nagsimula na nga pala kami umakyat dun sa tower. So sabi nila mga konting steps lang naman daw. Tapos pagdating sa medyo half ay meron ng elevator na naghihintay. Pero yung sinabi nilang konting steps, Mari, napakarami. Diyos ko, nakakapagod. Actually, okay lang naman sana. Kaso lang nakaka-pressure kasi mga tao sa likod at saka yung mga tao na nasa harapan mo. Ang bibilis nilang umakyat. Abay, akala mo may marathon. Ayun naman pala nakikipag-unahan siguro sila para silang mauna sa elevator. Pero gayon pa man, meron naman lahat chance para makasakay ng elevator. Pero kung gusto mo ng konting adventure, pwede mo rin namang lakarin paakyat. Kaso lang I don't recommend kasi medyo mataas din siya. So pagdating dito sa taas, wala ka namang masyadong makikita. So ganyan lang, marami siyang bintana. Tapos pwede kang sumilip dyan. Tapos makikita mo na yung parang pinakakabuang city ng München. So ayan, mga bahay, mga towers, mga buildings, mga ganyan lang din. So, kung i-rate ko yung experience na ito, mga nasa 5 or 6 lang kasi may entrance siya. Tapos pagdating mo sa taas, wala ka naman masyado ding magagawa. Or hindi ko lang din alam baka may mga iba pa silang mga ino-offer dito. Pero wala naman kami ibang nakita. So, enjoyin mo na lang din talaga yung overlooking view dito sa taas. Tapos, yung yung weather dito sa taas, medyo mainit. Pero pag nasa baba ka, malamig. Kasi fall na nga dito ngayon, diba? Pero dito sa taas, medyo warm talaga siya. Naswertehan na nga lang din talaga namin kasi maaraw ngayon. Kasi iba talaga din yung beauty kapag nasisinagan yung buong city ng araw. Napaka-lively. 2 towers pala itong Frauenkirche, pero hindi na kami pumunta dun sa isa. Bali may taas silang 98 meters. Tapos naitayo naman ito noong 1468. So most likely, 556 years old na itong church na to, plus yung tower. Meron palang section dito ng libro na kung saan makikita mo yung mga naging guest ng Frauenkirche noong unang-unang panahon pa. As in 1900s, ganun. Tapos, meron din silang bagong libro. So, ayan din, mga pakialamera kami. Nagsulat na din kami ng mga messages namin dyan para sa mga susunod pang bisita after 100 years. Wow! Gusto mo yarn? At magiging part pa nga kami ng kasaysayan ng Frauenkirche. Bali, November 1, 2024 nung nandito kami. So, gusto ko lang din palang mag-hi sa mga future na may bisita dito sa Frauenkirche sa 2124. So, hi sa inyo. Sana okay lang kayo. At 100 years ago ay nandito nga pala kami. Sana okay lang kayo at ako curious ako anong technology meron na kayo after 100 years. At sana mapanood nyo tong video na to. Subscribe na din kayo ha. At ito pala yung tsura ng reception nila. So, meron naman konti dito mga information tungkol sa Frauenkirche, mga magazines, kanya na pwede ninyong basahin. Hindi rin pala kami masyadong nagtagal doon sa taas. Mga nasa 15 minutes lang kami nagstay doon. Tapos bumaba na din kami. At bago pa man kami tuluyang lumabas sa simbahan, meron pa ulit kaming nakitang grupo dito ng mga souvenirs. Bali, alas 2 na pala ito ng hapon at hindi pa kami nanananghalian. So nagutom na rin kami at naghanap kami ng malapit na restaurant. So dito pala kami kumain sa Augustiner Brau München. Ito pala lahat ng mga kinain namin, typical German dish. So, meron dyan yung parang crispy pata,
At meron din yung tinatawag nila na schnitzel. Bale, gawa naman yan or galing sa karne ng baka. So, nung una ako dito sa Germany, nung kararating ko pa lang, hindi ko sila masyadong nagugustuhan. Pero, nung nadadalas na akong kumain ng mga to, nagustuhan ko na din. Ay, ang sarap niya. Parang crispy pata talaga. Nilatikman mo. Rate 1 to 10. Malapit-lapit siya sa 5. Pagdating na crispy pata. Overall, masarap yung pagkain. Kulang lang talaga ng kanin. So, naglakad-lakad pa nga kami dyan para maghanap ng dessert. At dito nga kami napadpad sa isang ice creaman. At dahil sa abangan ng pila, mukhang masarap. Kaya nakipila na din kami. So, gelato ang tawag dito kasi Italian ice cream daw. Napakaraming choices nga at hindi rin siya masyadong pricey ha. Bali, total na binayaran namin lahat para sa tatlong ice cream na tigta 2 scoops ay 16 euros. At para sa akin, yung pistachio at yung chocolate flavor ang pinakamasarap. Tapos nang pauwi na kami, nadaanan pala namin itong Bavarian State Opera. Nabuild siya noong 1818, so 206 years old na. Date rin na namin dito sa München at pumunta nga kami sa Primark para mamili ng mga ilang winter clothes. So yung Primark pala, isa siya sa mga paborito kong stores dito sa Germany kasi budget friendly talaga at saka okay din naman yung quality ng mga damit na mga binibenta nila. So dahil first time pala nitong batang kasama ko maka-experience ng winter or ng snow, kailangan namin paghandaan yun syempre. So namili kami ng mga ilang pwede niyang gamitin. After namin sa Primark, lumipat naman kami sa TK Maxx. So isa rin to sa mga gusto kong stores dito sa Germany kasi mostly ng mga tinda nila ay branded. Ang problema nga lang, most of the time, yun na yung last piece nung item na yun. So, wala nang ibang choice. Kung halimbawa hindi kasya sa'yo, kaya may konting sira, wala nang ibang stock yun. So, it's either kukunin mo or hindi mo na lang bibilihin. So, for lunchtime, dito naman kami kumain sa Nordsee. So, mga tinda dito ay puro mga isda. So, mga salmon, ganyan, at iba pang isda na hindi ko naman kilala. So, itong restaurant na to, lagi ko siyang nakikita pero never pa akong kumain. So, first time ko ito at super happy naman ako kasi may kanin. So, yan pala lahat yung in-order namin. Bali, ang total bill ay 49 euros. Masarap lahat yung food at pasok sa panlasang Pinoy. Pagkatapos namin kumain ay patuloy pa nga kaming namili ng mga ibang gamit at yan yung pinakawalis tambo namin dito sa Germany. So kinagabihan, bumalik ulit kami sa city. So gusto namin ma-experience yung market night nila at magtingin na rin kung ano yung mga pwedeng makain dito. Iba rin talaga yung feeling kapag kagabi, buhay na buhay talaga, as in sobrang dami pa ring tao. Parang katulad din dyan sa Pilipinas na kapag malapit na yung Pasko, di ba marami mga night market, tapos sobrang dami ng tao, ganun din yung feeling dito. Kunwari nga, sweet kami dyan, pero talaga, para kaming aso't pusa, hindi ko nga rin alam minsan kung paano kami naging mag-best friend eh. Kami talagang perfect example ng OA at saka nonchalant. Ang saya lang at nakaka-proud kasi sino ba naman mag-aakala na one day makakapagtrabaho pala kami bilang nurses dito sa Germany. So, nakahanap nga kami ng typical street food dito sa Germany. So, ito yung Wurst or sausage. So, parang ito lang din yung mga hotdog na binibenta sa 7-Eleven. Tapos, itong isa naman ay karne ng deer. So, bago nga umuwi, nakakita kami dito ng kutkutin. So, roasted chestnut, ang tawag dito ay maroni. Grabe, first time kong kumain ito at sobrang sarap pala talaga niya. Ang lasa niya ay para siyang inihaw na sweet potato. Bale, 4 euros yung 10 piraso. Not bad na rin sa price niya. Tapos nakaka-addict talaga siya kasi sobrang malasa din. At syempre, nag-taste test din tong batang kasama ko. Shy type lang pero nagustuhan din daw niya. So yun lang. Thank you for watching!